Ipinunto ni Senator Panfilo Lacson na ang paglagda sa partial na ulat ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal ay dapat nakaayon sa kanilang responsibilidad bilang miyembro ng committee at hindi bunsod ng pakikisama o impluensya ng kapwa mambabatas. Ito yung exact word ng chairman, Blue Ribbon. For me, it doesn't matter if you are in the majority or minority bloc as long as you follow what is right. If you are a senator, you must have your own convictions, not follow the convictions of your colleagues. So, problemado ang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil as of now, nilalangaw pa ang kanyang partial Blue Ribbon Committee report. Kailangan niya ng siyam na perma para matalakay sa plenaryo ang partial report na yon. Problema, nung una, aapat lang ang pumirma. Lacson plus 3 dilawan na senador, Risa, Kiko, and Bam. Lately, may 2 naidagdag. Tito Soto and sino ito? Tito Soto and Erwin Tulfo, 6. Kulang pa ng 3. O ngayon, sinasabi niya na dapat may conviction kayo. Huwag kayong pa-influensyahan sa inyong mga kasamahan sa minority or majority bloc. Ang tanong, pumirma na ang Senate President. Siya ang second in command. Eh bakit yung mga kasama niya sa majority bloc ayaw pumirma? O di ba there is something wrong? Yung 3 nag-withdraw, malaking bagay yun. Sobere, Gatchalian, and JB Ejercito, nakapirma na sila dati. Binawi lang dahil nakita nila, marang there is something wrong. Mula nung binawi yung perma ng 3 majority bloc senator, hanggang ngayon, halos wala nang pumirma. Kaya, parang itong statement niya nito is not so much on the majority, kundi sa minority. Parang pinaparinggan ba niya na huwag kayong padikta sa mga kasama nyo. Para bang inaakusan niya ang mga kapwa niya senador. Yung sabi niya walang conviction eh. As long as you follow what is right. Ano bang tama? Honorable Lacson. Ang daming bumabatikos sa chairman na parang may pinagtatakpan. Isa na yan, si Congressman Edgar Erese. Sabi niya, idol! Idol pa naman kita noon. Anong nangyari? Kasama ka na rin ba sa cover up? Kasi every time, sabi ni Congressman Erese, every time ng ebidensya papunta na sa Malacanang, natitigil ang investigasyon. Tignan nyo, April 14, dapat sana may hearing. Bigla niyang pinospon. Tapos, sinundan niya ng announcement, temporarily suspended ang hearing. Wala na daw, temporary. Tapos, nilagyan pa niya ng kondisyon. Hanggat hindi mapipirmahan ang partial report, wala mo nang hearing. Kaya, umalma si Marcoleta, bakit mo hintayin yung pirma na yan? Patawag mo yung dapat mong patawag. Ngayon, ito, bigla siyang sumakay sa panahon ba? Yung napabalita na nahuli na daw Saldico. Yun, biglang
Papugi. Patatawag na natin. Brave 18 Marines. Gutesa. Pag makabalik si Saldico. May kondisyon na naman kapag nakabalik si Saldico. How sure na makabalik si Saldico? Baka naniniwala siya sa payag ni Secretary Jun Vic Rimulya in 3 weeks time. Makabalik na si Saldico. Sigurado na ba kayo na nahuli? Mismo ang PNP nagbigay na ng statement na unconfirmed. Wala pang konfirmasyon na nahuli talaga si Saldico. Mismo ang Department of Foreign Affairs nagsalita. Wala pa kaming alam, wala pa kaming impormasyon tungkol sa pagkahuli ni Saldico. Kaya, paano ngayon mapatawag ni Senator Lacson yung Brave 18 Marines? Hindi pa siguradong nahuli. Okay, granting na nahuli. Ang daming legal remedies or option ni Saldico. Pwede siyang magsabi na i-deport nyo ako sa Portugal kasi nga may Portuguese passport daw siya. Hindi madaling ibalik sa Pilipinas. Tinanong si Attorney Trix Angeles, sabi niya, I doubt hindi siya makakabalik sa Pilipinas. Ako rin, nung una, tuwan-tuwa ako nung napabalita na huli para at least harapin niya na yung kaso. Hindi pa naman siya convicted, kaya lang at least nandyan na yung indictment, probable cause. Sana hatulan siya ng Sandigan Bayan na non-bailable yung kanyang kaso. O di makulong siya, o di karoon na tayo ng hustisya pag nakulong siya. Kaya lang, I doubt hindi siya makukulong. Walang makukulong. Kaya sa 2028 na lang tayo aasa, mga kaibigan. Magtulungan tayo para maging presidente si VP Sara para mapanagot ang mga kawatan. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson on Saturday lamented. Nagreklamo. Dismayado. Lamented the refusal of some members of the Blue Ribbon Committee to sign the partial flood control report, citing politics and personal friendships as the reason behind the hesitation. Personal ties stall flood control prove Ping Lacson disappointed. Ay dismayado ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito, mga comments. Paul Sumayo, kilala ko ito, retired general. Hausyaw talaga. Dami pang leads na pwedeng ipursu ng isang investigator sa kasong ito. Kahit tayo hindi pulis, dumaan naman tayo sa investigation. Alam natin na maraming pwedeng sundan na leads papunta sa mastermind kung gusto talaga. I agree. By the way, contemporary ko ito, si Paul Sumayo. Sabay kaming lumaking tinyente sa Caraga Region. Dumaan kami, nag-investigate kami. Kasi nung bago-bago pa kami serbisyo, 1980s, ang daming mga sundalong na-involve sa mga abuso sa civilians. Kaliwat kanan ng reklamo. So mamaya, i-direct. Lieutenant Macanas, investigate private so-and-so. Yes, sir. Yun. Reklamo, nagpaputok, nambugbog, womanizing, kung ano-anong kaso. So yun, nakailang beses kaming nag-imbestiga, pursue the leads. Ganun lang yun. So dito sa flood control na ito, ang daming leads. Go where the evidence leads. Yun ang basic sa investigation. Itong sa Blue Ribbon, nandyan na yung lead. Lalo na yung paglitaw ni Master Sergeant Orly Gutesa.
Yun na yung pinaka-the best nga lead. Hindi naman pinurso. Ano pa? Yung Yusek Adrian Bersamin. Yung si Secretary Amina Pangandaman. Mismo si Senator Lacson ang sabi niya narinig ko, walang natanggap na kickback ang Pangulo. Kasi yung 25 billion na kickback sinasabi ni Saldico, hindi daw natanggap ni PBBM. Yung kickback na yun galing sa 100 billion pesos na budget insertion. Na totoo, pinatotohanan ni Lacson na meron ngang budget insertion. Kaya lang yung kickback, hindi daw ang Pangulo ang nakatanggap, kundi Bersamin and Pangandaman.